Hello everyone. Kumpletuhin po natin itong Pollution Control Officer Accreditation Form. Ito po ay under EMB Calabarzon Region or Region 4A. Pag mag-a-apply tayo ng PCO accreditation sa EMB Calabarzon, of course gagamitin natin ang pco.emb.gov.ph. Shown on the screen ang pco.emb.gov.ph. So, dyan tayo nag-a-apply ng PCO accreditation. Pero, i-require ka pa din ng EMB Region 4A to submit itong form. Dito kasi na re-reveal kung ano ang category ng ating establishment. At yan din ang basis of course ng evaluator kung ano ang competency requirement. So let's complete this PCO accreditation form at sana makatulong sa bawat isa doon sa mga mag-a-apply ng accreditation bilang PCO sa EMB Region 4A. So, unang-una, meron ditong type of application, kung tayo ba ay new, renewal. So for the first time application, uh, new application, dito tayo, lagyan natin to ng check. Ano po? Lagyan natin ng check and then alam na ngayon ng evaluator na ang hahanaping mga requirements is for new applicant. Doon naman sa magre-renew ng accreditation, dito naman tayo maglalagay ng check para sa renewal at syempre yung Certificate of Accreditation Number na naka-indicate sa ating accreditation certificate, lalagay natin dito. So for example, nakalagay ay 4A 12 1 2 3 4. At syempre, kung kailan ang expiration. So, halimbawa, ang expiration ay November 5, 2025. Example lang yan. Makikita naman yan sa Certificate of Accreditation. And then, we have here the information of applicant. So, lalagay natin dito, for example, Juan de la Cruz, the name of firm or establishment. Halimbawa, ABC Company Inc. And then plant location or address. Halimbawa, MP Casanova Street, Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. And then yung type of industry. So, halimbawa, animal production, piggery. Telephone number kung meron. Yeah, kung meron. Then, not applicable kung wala naman. Ano po? Then, fax number kung meron. Not applicable kung wala. At saka, email address. So, halimbawa, Peter or Juan de la Cruz at gmail.com. So after nyan, dito naman sa type or criteria of establishment, meron tayo ditong sa first column
na criteria, chemical usage, etc. So, sa bawat criteria na yan, meron namang mga description sa pagkakakilanlan sa isang category A or category B project. So, paano ito i-accomplish? Ito pong mga description sa bawat category, kung yan po ang nagdi-describe sa ating establishment, sa tapat nito, doon tayo maglalagay ng check. So, halimbawa, itong category A na to at may description sa kanyang criteria, kung yan ang nagdi-describe sa atin, dito tayo maglalagay ng check. Kung category B naman at yan yung nagdi-describe sa atin, dito naman tayo maglalagay ng check. So basically, yung column na yan, ang paglalagyan natin ng check. Okay? So kung category A, dyan tayo maglalagay ng check. Kung category B, dito naman sa kabila. So sometimes hindi mo naman ilalagay lahat kasi hindi mo naman masasatisfy yan sa category A at category B. So example tayo dito sa criteria na chemical usage, storage, and or handling. Tayo ba ay may mga ginagamit na chemicals, may naka-store na chemicals, handling chemicals na nasa priority chemical list. So, kung oo, maglalagay tayo ng check sa tapat nito. So, dyan pa lang, alam na ng evaluator na category B ka kasi nasatisfy mo ng isang criteria for category B. Kahit pa lahat itong mga criteria na susunod ay category A ang sagot mo dahil meron ka nang nasatisfy na criteria for category B, alam na nilang category B ka. Pero hindi yan ang ating binibigyan ng pansin ngayon kung papaano lang ito makomplete. So dito dahil hindi mo naman yan ang nagdi-describe sa inyo, lalagyan mo ngayon to ng not applicable. Sometimes, nililive it blank na lang natin kasi applicable naman talaga itong description na ito. Dito nga lang tayo sa category B. So, pero pwede mo rin lagyan ng not applicable. Basta dito, makapaglagay ka ng check. Ano po? Now, sometimes sa ating mga criteria, gaya nitong hazardous waste generated, na paghihiwalay na naman ito sa small quantity generator at saka large quantity generator. Halimbawa, meron kang hazardous waste na infectious waste, M501. Kung umaabot ng more than 10,000 kilogram in a year, matatawag ka ng large quantity generator. Pero kung di naman umaabot ng more than 10,000 kilogram, umaabot ka halimbawa 5,000 kilogram ng infectious waste, M501 in a year, dito ka lang sa small quantity generator maglagay ng check. Okay? So, dito. At dito ngayon ang not applicable.
So, diyan tayo maglalagay ng check. So, ano yun muna natin? Lagyan na lang natin ng ibang ano. So, ito. Diyan, halimbawa. Hmm. Now, dito sa category B, dahil applicable ka dito sa category A, o dito maglalagay ka ng not applicable. Okay? Maglalagay ka dyan ng not applicable. At kung kayo naman ay nakasagot na dyan sa part na yan, o sunod na naman tayo sa sunod na criteria. Okay? O, lagyan natin to ng mga not applicable. Dito naman, air emission. So, halimbawa, meron kang generator set na less than 300 kilowatts. Yun nakasulat dito. So, kung yan ang nagdi-describe sa atin, na meron tayong generator set less than 300 kilowatts, o, dito tayo maglalagay ngayon ng check. No? Yan. Tapos dito naman, lalagyan naman natin ang not applicable. At dito pa, sa tapat nung isa. Ngayon, kung baliktad, ano, dito tayo sa category B, eh di dyan sa category B tayo maglalagay ng check. Halimbawa, more than 300 kilowatts ang ating generator set. So, dito natin lalagay ang check. Dito tayo maglalagay ng not applicable. Okay? So, dito, not applicable. So, mula dyan, lipat ka naman ng iba pang criteria, solid waste. So, kung nag-generate ka ng solid waste more than 30 kilogram per day, o dito ka ngayon maglalagay ng check. And then, dito naman, lalagay mo ang not applicable. But if you are in this description, like meron kayong landfill, o dito ka ngayon maglalagay ng check. O, at dito ngayon ang not applicable. So, isagot, ganyan lang naman ang pagsagot dito. At yung ibang item, lalagyan mo lang ng not applicable. Para maliwanag na hindi yan ang nagdi-describe sa inyong establishment. And dito, wastewater discharge na criteria, kung ba ay mayroong less than 30 cubic meter per day na wastewater discharge. Halimbawa, kung may ganoon kang ginagamit na tubig sa loob ng isang buwan, o let's say 300 cubic meter sa loob ng isang buwan, 30 days yun. I-divide mo yon ng 30. O, di meron kang 10 cubic meter bawat araw na water consumption. At maaring yan din yung pwede mong i-discharge na wastewater. But since you are less than 30 cubic meter per day, dito ka lang ngayon maglalagay ng check sa category A. And the rest, not applicable na. O, ganyan. Ano po? At dito, sludge generated. Kadalasan ito ay typical sa may mga wastewater treatment plant na nakakapag-generate ng sludge. Sa mga commercial establishment na nakakapag-generate ng sludge, ano? Kung not applicable yan, lalagyan nyo lang ng not applicable. Okay? So, kapag na complete nyo ang form na yan, dito meron ng
pagkakaintindi ang evaluator ng EMB sa inyong application kung anong category, di ba? Para madali din na makita ng evaluator, mas maganda minsan natatanggal natin yung mga not applicable. Marami na kasing entry. So, tinan mo, pag ganito, maraming not applicable, mas parang ang daming entry. So, kung gusto nyo, tanggalin nyo yung mga not applicable. Alam na rin naman agad yon ng evaluator na not applicable na rin yung iba, no? So, gaya nitong setup na ito, alam na rin naman agad ng evaluator na yon ang iyong ah, sagot sa criteria. So, ano ang magiging setup kapag nasatisfy mo ang isang description ng criteria sa category B, ang magiging final category mo na ay category B. Okay? So, halimbawa, bigyan pa natin ng iba pang example. Kung itong mga sagot natin dito ay ilalagay natin sa category A, still, category B pa din ang ating classification kasi meron tayong criteria na nasatisfy sa category B. So, halimbawa, iligay na din natin to dito. Wala kang nasatisfy na anumang criteria sa category B, ang tawag sa'yo ay category A, establishment. Ano pa? So, yun lang, ganun lang. And then sa baba, pirmahan po ito ng PCO at ng managing head. So, kung yan ang category natin based on your description, category A, titingnan na ngayon ng evaluator kung qualified ka based sa iyong education and work experience. So ito ay i-attach natin po itong form na to saan sa other personal attachment sa loob po ng ating profile sa PCO application system. So ganyan lamang po ang pag-complete nitong Pollution Control Officer Accreditation form at isasubmit natin to sa EMB Region 4A kasama ng iba pang mga requirements through pco.emb.gov.ph. So kung kayo may mga katanungan, just type it below. Thank you very much for time listening and God bless us all.